Nagtatrabaho sa abroad ang asawa ko. 6 years na halos ang nakakalipas simula nung umalis siya. Hindi naman kalakihan ng sahod pero sapat naman yung naipapadala niya sa amin. Ang kaso wala kaming naiipon. Bago pa siya mag-abroad buntis na ako. Okay naman, nasustentuhan naman kami ng maayos ng anak niya at lahat ng pangangailangan ko sa panganganak. Then nung unang bakasyon niya may konti kaming ipon. Kaso nabuntis ulit ako at nagamit sa panganganak at sa iba pang gastusin yung ipon namin. Tapos after 2 years nagbakasyon ulit siya at nasakto naman na nagpabinyag sa bunso namin. Kaya konting ipon lang ulit yung natira sa amin. Masaya naman yung pamilya namin. Maayos naman yung relasyon namin ng asawa ko. Ang problema ko kasi ngayon ay dito kami nakatira ng mga anak ko sa parents ko. May trabaho pareho yung parents ko at masasabi ko na nakakaluwag-luwag sa buhay. At may kanya-kanya kaming kwarto dito sa bahay. Ang kaso, nahihirapan na rin akong makisama. Kasi lagi silang galit sa akin sa ginagawa kong pagdidisiplina sa mga anak ko. Hindi naman kasi lahat ng gusto ng bata ay binibigay ko lalo at mali. Pero ang gagawin ng parents ko kahit tutulan ko, ibibigay pa rin nila para lang tumahan ng mga bata. Kahit alam naman nila na mali na. Ang gawain ng anak ko kapag may gusto siya, iiyak na lang ng malakas at magwawala. Ako naman hinahayaan kong hintayin kong huminahon siya bago ipaliwanag kung bakit hindi pwede. Pero ang parents ko, ibibigay nila agad ang gusto at sa akin magagalit. Ang tingin kasi nila sa akin ang sama-sama kong ina. Ang resulta, nasanay ang mga anak ko sa gano'n na pag may gusto sila ay nagwawala. Nawala na rin ang takot sa akin ng mga anak ko at nilalabanan na ako. Dahil alam niya na kapag papagalitan ko siya, may kakampi sa kanya. Pag may ginagawang mali ang anak ko, pinapagalitan at pinagsasabihan ko. Sa halip na pagsabihan ng parents ko na mali ang ginawa ng bata, ipaliwanag sa bata ang pagkakamali niya, ay hindi ganon yung nangyayari. Ipapakita pa sa anak ko na nagagalit sila sa akin na ang sama-sama ko dahil pinapagalitan ko ang bata. Hirap na ako at gusto kong lumaki ang mga anak ko na alam ang tama sa mali. At gusto ko na lumaki sila na simple ang buhay. Yung lumaki na may pagpapahalaga sa pinaghirapan ng ama nila. At matutong magsikap para makuha nila ang gusto nila sa magandang paraan. At hindi sa paraan na sapilitan at higit sa lahat gusto kong matuto silang sumunod sa magulang. Gusto kong bumukod kaso hindi ko alam kung paano magsisimula. Nag-iisip ako na kumuha ng bahay sa isang subdivision. Ang kaso pag kumuha ako, baka lalo kaming hindi makaipon at magdoble-doble ang gastusin namin. Hindi ko alam kung sasapat pa ba ang naipapadala ng asawa ko sa monthly amortization ng bahay. Or kuryente, tubig, gasol, pagkain at malayo pa kami sa school ng bata. Kaya mamamasahe pa rin kami. Puwera na lang sa gatas, diaper, groceries, mga pangbaon ng bata, internet bills at mga bayarin sa eskwelahan. Sana mamili na mapayuhan mo kung ano ba yung dapat kong gawin dahil hindi ko rin alam kung kakayanin namin na bumukod ng bahay. From our letter sender, Melba ng Quezon. Alam mo may mahirap talagang bumukod pero paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Bago ka manindigan para sa mga anak mo, manindigan ka muna para sa sarili mo. Kapag kasi nagkaasawa at nagkaanak ka na, kasama na sa gastusin na walang katapusan. Kung manghihinayang ka sa bayarin, need mong magtiis at makipisan pa rin sa parents mo. Pero kung halimbawa naman na ayaw mo na may nakikialam sa anak mo at ikaw yung gusto mong nasusunod sa patakaran mo, mag-move out ka kasi baka mamaya, yan pa yung maging dahilan na hindi nyo pagkakaintindihan ng mga magulang mo. Huwag kang matakot na bumukod kasi meron namang trabaho yung asawa mo. Ang may advice ko lang, mag-rent ka na lang muna. Mag-isip ka ng pwedeng pagkakakitaan sa lugar na lilipatan mo. Ang swerte mo nga sa parents mo alam mo kung bakit? Kasi sila may kanya-kanya silang trabaho. Ibig sabihin kahit hindi mo bigyan okay lang sila. Unlike dun sa ibang parents na kargo pa rin natin dahil wala talaga sila. Huwag kang matakot. Mas matakot kang lumaki ang mga anak mo na hindi mo na halos kilala kasi wala nang takot sa'yo. At eto naman yung real talk advice ng mamilan mo. Alam mo may ganyan naman talaga daw ang mga lolo at lola. Lagi kang sinasabi na mas mahal ang apo kaysa sa anak. Mas sasama ang loob mo kung walang pakialam sa mga anak mo ang parents mo, diga? Mas hindi maganda yun na kapag iiyak yung anak mo nagagalit, pinapagalitan. Yung hindi na nga ma-spoiled yung apo inirereklamo pa ng ingay-ingay. You can't blame them. Ganyan talaga mga lolo't lola. Spoil ang mga apo. Best thing to do is bumukod talaga kayo. Hindi kailangan ng ipo. Nasa tiyaga at diskarte mo yan sa pagbabudget. At kung tuluyan kang bumukod, manindigan ka. Tuusin mo yung sarili mo kung kaya mo ba. Baka lang kasi mamaya ang lakas ng loob mong magplano at magdesisyon na bumukod. Tapos in the end, babalik ka sa inyo dahil hindi mo kinaya. Or di kaya make sure na bawat padala ng asawa mo, magtabi ka para makaipon ka at nang makabukod kayo. Kaya pinapayo ko sa mga bagong mag-asawa or mag-aasawa na, bumukod ng sarili kasi mangyayari talaga yan. Yung ganyang pagkakaroon ng hidwaan sa loob ng bahay. Kasi sa kanila yung bahay sila yung may patakaran kahit na
magulang mo pa yan. Sabi nga nila, palagi ko ring sinasabi na isa lang ang reyna na dapat sa isang kaharian. Dahil kapag dalawa, magkakagulo talaga. Kasi may iba siyang pamamalakad at ikaw meron din. Kaya kahit gaano pa yung offer ng parents mo na makatipid na doon tumira, ay manindigan pa rin kayo na magsarili kahit na maliit na tirahan lang. Na ikaw lang yung magmamanage at walang nakikialam ng lahat ng gusto mo.